Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Magandang araw mga Kirara. Ako po si Leo ng Taguig. First time kong magsishare ng kwento ever. Kaya sana pagpasensyahan nyo na kung medyo magulo. Siguro nasa 2 years na rin akong nakikinig dito. Naging hobby ko na rin ang makinig habang nasa biyahe at nasa trabaho. May gusto lang akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol ito sa naging kapitbahay namin dati sa isang lugar sa Mindanao. Nasa high school ako noon nung lumipat sa abandonadong bahay malapit sa amin sina Lumina kasama ang pamilya niya. Hindi ko alam pero bata pa ako. Nakagisnan ko nang walang nakatira sa bahay na yon. Pero sabi nila mama, kilala daw nila yung dating nakatira doon. Kapos din sa buhay yung mag-asawang merong solong anak. Sinuwerteng nakapangasawa ng mayamang foreigner yung anak nilang babae. Hanggang sa nakapag-migrate na nga daw sa ibang bansa. Sana all, no? Palagi kong inaantabayanan ang paglabas ni Lumina. Unang beses ko pa lang kasi siyang nakita, nabighani na ako sa taglay niyang ganda. Ang kaso, bihirang-bihira siyang lumabas ng bahay nila. Minsan dudungaw sa bintana pero saglit lang. Pati yung mga magulang niya na sina Aling Linda at Mang Kaloy, hindi rin masyadong nakikisalamuha sa amin ng mga taga roon. Yung kapatid niyang si Buding, yon kahit paano nakakalaro ng kapatid kong si Otep. Ang kaso, palaging patakas. Kasi kapag nalaman na lumabas siya ng bahay nila, sinusundo agad siya ng palo ng nanay niya. Hindi ko alam kung anong trabaho ni Mang Kaloy. Pero madalas ko siyang masalubong sa daan pag pauwi na ako galing sa eskwela. Lagi siyang may bitbit na timba na hindi ko naman alam kung anong laman. Pero palaging hindi maganda ang amoy noon kapag nasasalubong ko siya. Sinubukan ko siyang batiin isang beses. Pero parang wala siyang narinig at nakita. Inisip ko na lang, baka bingi si Mang Kaloy. Pagkakagaling ko sa school, hindi muna ako pumapasok ng bahay. Tumatanaw-tanaw muna ako sa bahay nila Lumina. Baka sakaling makita ko siya. Isang beses nga, natsyempohan ko siyang nakaupo sa may veranda ng bahay nila. Napadapo sa akin yung tingin niya nung malapit na ako sa bahay namin. Nagulat pa ako pero kahit nahihiya, lakas loob ko siyang kinawayan at nginitian. At ang lakas ng kabog ng dibdib ko nung ngitian niya din ako pabalik. Feeling ko nun, in love na ako sa kanya. Kaya lang hindi ko napansin na nakadungaw pala sa bintana si Aling Linda. Sinitsitan niya ako at pinandilatan ng mata. Tapos, sa kanya nilabas si Lumina sa veranda nila at hinila papasok ng bahay. At saka malakas na isinara yung pinto. Kala mo naman talaga bahay nila yon. Saka naman dumating yung tatay niya. Bitbit yung timbang may lamang mabaho. Nagulat ako kasi ang alam ko, ganoong oras paalis pa lang siya. Nagmadali tuloy akong pumasok ng bahay namin. Mula nang dumating sila sa lugar namin, napapansin ko na palagi na akong nakakakita ng uwak sa lugar namin. Minsan nga nakadapo sa mga puno, minsan sa bubong ng bahay nila Lumina. Minsan nga meron din sa bahay namin. Binabato ko yun pag ganon. Madalas din kaming nakakaamoy ng mabahong amoy na hindi namin malaman kung ano. Basta ang alam lang namin, sa bahay nila nanggagaling yon. Amoy na amoy namin yon. Lalo na kami.
Kasi hindi man kadikit, kami ang pinakamalapit nilang kapitbahay. Nasa mga 10 di pa siguro ang layo. Pero ang tapang pa rin ng amoy, lalo na sa gabi. Hindi madalas, pero may mga pagkakataon din na yung mga kapitbahay namin bigla na lang nawawala ng mga alagang hayop. Karaniwan manok, biik at kambing. Dahil nga doon, naisip ni Papa na alamin na kung ano bang misteryo ang bumabalot sa pamilyang iyon. Gabi yun, sinabihan ako ni Papa na sisilip kami sa bahay nila Lumina. Kasama din namin yung isa pa naming kapitbahay. Naglagay kami ng asin, kalamansi at barya sa mga bulsa namin. Marahan kaming naglakad gapang papunta sa kanilang bahay. Malayo pa, amoy na namin yung mabahong amoy na nanggagaling sa bahay nila. Kita din namin na may nakasinding liwanag sa loob. Kandila, kasi umiindap-indap pa. Nang makalapit kami sa bahay nila, sinenyasan kami ni Papa na huwag maingay. Magbantay daw kami kasi sisilipin niya sa bintana. Pagkasilip ni Papa, bigla din siyang napaupo agad. Para siyang gulat na gulat sa nakita. Nagtatanungan kami ng walang boses kung anong nakita niya. Pero sumenyas lang si Papa na huwag kaming maingay at mamaya na raw. Tapos tumayo ulit siya at dahan-dahang sumilip. Sa pagkakataon na yon, matagal bago bumalik sa pagkakaupo si Papa. Kaya tinanong namin siya kung anong nakita niya. Sabi niya, silipin daw namin pero mag-iingat kami. Tumungtong pa ako noon sa likod ni Papa para umabot ako sa bintana. Nakita kong nakaupo si Lumina sa gitna ng mga kandilang nakapabilog. Nakatalikod siya at walang kahit anong saplot. Pinapahiran siya ni Aling Linda. Hindi ko sure kung ano, pero parang langis. Buong katawan, habang bumubulong ng kung ano. Hindi namin alam kung ano kasi walang tunog yung bulong niya. Kahit mahinang boses wala. Dahil sa view na yon, nagising si Junior ko. Napakaganda ng hubog ng katawan ni Lumina. Ang kinis. Siguro dahil na rin sa langis. Pero naudlot ang pagtayo ni Kapitan nung makita ko yung nasa harapan nila. 3 pugot na ulo ng kambing na may nakadrawing na baliktad na star sa noo. Napapalibutan din iyon ng mga kandila. Halos masuka-suka ako noon nung makita ko pa na uminom sila ng dugo. Hindi ko alam kung dugo ng hayop yun o ewan. Hindi ko na kinaya yon. Masusuka na talaga ako, kaya bumaba na ako at niyaya na silang umuwi. Habang marahan kaming halos gumapang pauwi, ay nakarinig kami ng malalakas na putok ng baril. Tapos narinig namin yung kapitbahay naming si Mang Celso na sumisigaw at nagmumura na parang may hinahabol. Natakot kami kasi baka mapagbintangan kaming mga magnanakaw dahil sa itsura namin nun. Dumapa na lang muna kami hanggang sa humupa yung tensyon sa kapitbahay namin. Kinabukasan, narinig namin ang malakas na sigaw ni Aling Linda. Siyempre pa, nakiosyoso kami. Si Mang Kaloy, natagpo ang nakahandusay sa damuhan, hindi kalayuan sa bahay nila. Wala nang buhay. Napag-alaman namin na nakita daw pala ni Mang Celso na may tao malapit sa kambingan niya. Ilang kambing na rin ang nawawala sa kanya nung time na yon. Kaya ang naisip agad niya, magnanakaw. Kaya daw binaril niya.
Hindi niya naman daw akalaing si Mang Kaloy pala yun. Nagtatakbo pa nga daw, kaya akala niya hindi niya tinamaan. Kinabukasan nun, pagtingin namin sa bahay nila, wala nang tao. Wala na yung mga gamit nila. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang pamilya. Hindi din alam kung saan o kung naipalibing ba si Mang Kaloy. Dahil nga bigla na lang silang nawala. Kaya pala ayaw magpatulong nung sinabing dadalhin sa morgue ang katawan ng lalaki. Sila na daw ang bahala. At ang nakakapagtaka pa, parang wala man lang silang reaksyon sa pagkamatay ng ama nila. Ni hindi sila nagalit o nagpabarangay o nagpapulis. Pero nakita ko yung matalim na pagtitig nila Lumina at Aling Linda kay Mang Celso. Walang naging malinaw sa mga misteryo sa pamilya nila. Puro hinala ang naiwan sa amin. Ni hindi namin alam kung ano talaga ang nasaksihan namin nung gabing yon. Kung bakit nasa bakuran ni Mang Celso si Mang Kaloy at nasa tabi pa ng mga kambing. Ang hinala naming lahat ay aswang ang pamilya nila. Malamang ay ritual sa demonyo yung nasaksihan namin o ritual ng pagiging aswang. Si Mang Kaloy naman, malamang na balak din talagang kunin yung kambing at kainin o ialay sa ritual nila. Nataon lang na nahuli siya. At malamang na yung 3 ulo ng kambing na nakita namin nung gabing yun sa bahay nila ay yung mga nawawalang kambing ni Mang Celso. Nakakahinayang lang kasi hanggang ngayon, hindi ko malimot-limutan si Lumina. Hi Sir Kira. Ito pong ikukwento ko ay totoo pong nangyari sa amin ng pinsan ko. Ako po si Dada at si Hasmin naman po ang pinsan ko. Sanggang dikit po kami dahil magkaedad lang kaming dalawa. Kami yung pinaka-close sa aming magpipinsan. One time, dumating siya sa bahay at ipinagpaalam ako sa mama ko na doon muna kami matutulog sa kanila. Dahil bukas pa ng tanghali makakauwi ang parents niya galing sa inatinan nitong kasal. Makakauwi naman daw sana ng gabing yon. Ang kaso lang, lasing na lasing ang driver nila at hindi safe na bumiyahe pa. Pumayag naman sila mama dahil magkapit-bahay lang naman kami. Paglabas namin sa bahay, diretso kami sa tindahan at bumili ng chichirya dahil naiplano niya na palang magmamarathon kami ng anime na pinapanood niya. Mga 9 PM na noon kung di ako nagkakamali. Buti na lang, naabutan pa naming bukas yung pinakamalapit na tindahan sa amin. Pag-uwi namin sa bahay nila, nagsabi ako na maliligo na muna ako dahil sobrang busy nung araw na yon. Sabi niya, doon na ako maligo sa kanila at papahiramin niya na lang daw ako ng damit. Nung nasa CR na ako, nadinig ko siyang kumakatok sa pinto at tinatawag ako. Malinaw na tinawag niya ang pangalan ko at tinatanong kung tapos na ako. Kaya sumagot ako. Malapit na ako kung matapos, magbibihis na lang. Binilisan ko na ang pagligo ko kasi palamig ng palamig sa loob. Pagkabihis ko, pumasok agad ako sa kwarto niya. Pero wala siya doon. Nagantay na lang ako doon habang nagpapatuyo ng buhok. Matagal din bago siya hingal na pumasok sa kwarto at tumapat sa electric fan. So nagtaka ako. Tinanong ko siya kung saan siya nanggaling. Sumagot siya na pumunta siya kay Tita Ani sa may kabilang street. May nakalimutan daw kasi siyang utos ng mama niya. Kaya pala tinanong mo ko kanina kung tapos na akong maligo. Nagtataka pa ako bakit parang minamadali mo ako.
Natatawang sabi ko pa. Ang sagot niya, pinagsasabi mo. Kanina pa ako umalis pagpasok mo pa lang ng banyo. Kaya nga tumakbo pa ako pa uwi para saktong tapos ka na maligo, manonood na tayo. Kaya bilis-bilis mo pa namang maligo. Tapos ako, hindi naman makapaniwala sa sinasabi niya. Ang sagot niya, ikaw ang bahala. Kung ayaw mong maniwala Teka, lagay ko lang to sa kwarto nila mama. Sabi niya pa. Tapos, dala niya yung paper bag na hawak niya pa kanina. Para akong naistatwa doon habang nakaupo. Kasi, inaalala ko yung nasa CR pa ako. Pagpasok niya, sabi ko, sino pala yung tumawag at nagtanong sa akin kanina? Kumatok pa nga sa pinto Sabi niya, seryoso ka ba dyan? Wala tayong kasama dito sa bahay, uy. Dalawa lang tayo. Hindi ako makasagot kasi tinitignan ko din yung mukha niya. Baka kasi pinagtitiripan niya lang ako. Pero hindi. Talagang seryoso siya sa sinasabi niya. Gagi, matulog na nga lang tayo. Sabi niya. Hindi ako makakatulog nito. Manood na lang tayo. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos niyan, tahimik na kaming nanood sa sala nila. Sa sala nila, Sir Kira, yung TV nila napapagitnaan ng pinto ng kwarto niya sa kaliwa at pinto ng kwarto ng parents niya na nasa kanan naman. Nanonood lang kami ng anime noon. Prince of Tennis pa nga kung di ako nagkakamali. Maya-maya, nadinig naming unti-unting bumubukas ang pinto ng kwarto ng parents niya. Yun bang tunog ng pinto sa mga horror movies? Ganoon na ganoon yung tunog nun. Kasi masikip ang pinto nila. Hindi din siya yung tipong basta mo na lang mabubuksan. Kasi kailangan mo talaga ng effort para lang mabuksan yung pinto na yon. Sabay kaming tumakbo papasok ng kwarto niya. Binunot na lang niya ng diretso sa saksakan yung TV para mamatay. Tapos naglock kami ng pinto. Ang tagal din naming nakatingin lang sa pinto niya. Pero wala namang nangyari bukod doon. Pinilit na lang naming matulog. Pero talagang nahirapan ako. Tumilaok na lang yung manok namin ng madaling araw. Gising pa rin ako. Nung medyo lumiwanag, niyaya ko na siyang doon na lang kami sa bahay namin. Dahil hindi talaga ako nakatulog. Umokay naman siya dahil mukhang puyat na puyat din. Doon pa lang kami nakatulog, Sir Kira, nung nasa bahay na kami. Kaya goods na. Napag-uusapan pa din namin yung nangyari na yon hanggang ngayon. Kasi doon pa din naman sila nakatira. At mukhang alam daw ng parents niya yung mga nagpaparamdam doon. Pero balewala lang sa kanila. Kaya hinayaan na lang din namin. Ang kwento niya, meron pa din daw nagpaparamdam sa bahay nila. Pero hindi naman daw sila sinasaktan. Kaya deadman na lang. Hanggang dito na lang, Sir Kira. God bless po. Hello, Sir Kira. Tawagin niyo na lang akong Sheila. Itong kwento ko ay galing talaga sa kaibigan ko. Naipagpaalam ko naman po ito. Pero babaguhin ko na lang ang pangalan niya. Tawagin na lang natin siyang Kyle. Ito pong si Kyle ay may pagka-psychic. Madalas siyang makakita ng espiritu at ng kung ano-anong pwedeng makapagparamdam sa kanya. Pero hindi siya yung tipong nanggagamot o kung ano paman. May karunungan daw siya, pero ayaw niya dahil gusto niyang mag-focus sa karir niya. Nakilala ko siya sa trabaho at talagang naging matalik kaming magkaibigan na kahit
wala na kami sa dati naming company, hindi naputal ang communication namin. Dati, akala ko sanay na siya sa mga nagpapakita sa kanya. Kasi bata pa lang daw siya nung mabuksan yung third eye niya. Hindi niya sinabi sa akin noon, pero nung hindi na kami nagsasama, madalas siyang tumawag sa akin dahil natatakot daw siya. Ang sabi niya, simula daw nung makilala niya ako, kapag magkasama kami, halos wala daw nagpapakita sa kanya. Siyempre bilang kaibigan, natutuwa naman ako na kahit papano nakakatulong ako sa kanya sa ganoong paraan. Fast forward. May kanya-kanya na kaming pamilya. Nasa probinsya na siya at may isa ng anak. Pero yung komunikasyon namin, never nawala. Mas madalas siyang tumawag sa akin nung nandoon na sila ng pamilya niya. Paano? Ang kapitbahay niya doon ay punerarya. Sa tuwing may i-eembalsa mo doon, palagi daw siyang nakakarinig ng sigaw mula doon. Noong una, hindi niya daw pinapansin kasi baka nagkakataon lang. Pero hindi. Dahil inoobserbahan daw niya palagi kapag may nadidinig siya. At 100% na galing doon sa punerarya. Kapag may nadidinig siya, tinatawagan niya ako agad. Natatakot daw siya kapag sa gabi at madaling araw sila nag-eembalsa mo. Hindi niya daw maiwasang maisip na baka yung kaluluwa ng bangkay yung sumisigaw at nasasaktan sa tuwing may ginagawa sa kanila. May isang gabi pa na tumawag siya sa akin. May nadidinig daw siya, pero wala naman akong nadidinig. Nagkukwentuhan lang kami noon ng kung ano-ano para hindi niya na masyadong intindihin yung mga sigaw ng kaluluwa sa punerarya. Tapos biglang sabi niya, "Namimiss ka na din daw ng anak mo, si Ives." Nagulat ako kasi hindi ko na ikwento sa kanya yung pagkamatay ng anak ko. Dahil maisip ko pa lang na wala na sa akin yung anak ko, naiiyak at nasasaktan na ako. Masakit hanggang ngayon. Kahit ngayon na tinatayp ko lang ito, naiiyak pa din ako. Kaya natanong ko agad siya, paano niya nalaman? Ang sagot niya, "Hindi siya nawala sa tabi mo. Sobrang lakas ng espiritu niya. Na kahit nandyan siya, natitinig ko ng malinaw yung sinasabi niya." Naiyak ako noon sa sinabi niyang yon. Hindi ako nakasagot. Tapos sabi pa niya, ibigay ko na daw sa Diyos. Hanggat hindi ko daw binibitawan ng anak ko, hindi ito matatahimik. Nung gabing yun, iyak talaga ako ng iyak. Bago kami nag-end ng call, sinabi niya sa akin, pupuntahan daw niya ako dito sa bahay. Kaya kinabukasan lang din noon pagdating niya, pinahanapan niya ako ng picture ni Ives. Pinlay ko yung video ng libing ni Ives. Habang nanonood kami, tinanong niya ako kung ano daw ang nararamdaman ko. Sabi ko, kinikilabutan ako at parang nananayo ang buhok ko sa batok. Ang sagot niya, "Nandyan kasi siya sa tabi mo, nakayakap sa'yo. Hindi mo lang siya nakikita, pero palagi mo siyang kasama." Tapos natahimik siya at napapikit. Pagdilat niya, nagsalita siya. "Minsan ka na pala niyang nailigtas nung muntik ka nang malaglag sa escalator." At bigla ko ngang naalala yung isang beses na yon. Namuntik na nga akong malaglag sa escalator. Pero for some reason,
May tumulak sa likod ko. Naramdaman ko yung kamay nun sa likod ko. Pero paglingon ko, wala akong kasama sa escalator. Sinamahan niya akong ipagdasal ang anak ko ng araw na yon. At bago nga matapos ang araw, ay himalang gumaan ang pakiramdam ko. Sa ngayon, ang problema na lang niya ay yung kapitbahay nilang punerarya. Bahay na kasi nila yon at hindi sila nangungupahan lang. Hindi pa nila afford na bumili ng ibang bahay. At hindi din naman madaling magbenta ng bahay na may kapitbahay na punerarya. Madami pa siyang kwento, pero sa susunod na lang po ang iba. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hello po sa inyong lahat at sa iyo Sir Kira. Silent listener mo po ako. Bago lang ako dito sa YouTube channel mo. Pero matagal-tagal na rin akong nakikinig sa podcast mo sa Spotify. May gusto lang din akong i-share na kwento sa inyo. Tawagin niyo po akong Day. Mid-20s, single mother. Mula nung maghiwalay kami ng tatay ng anak ko, ay lumipat na ako ng bahay. Dito somewhere in Caloocan. May work naman ako, kaya kaya kong mag-isang buhayin ang anak ko. Full-time call center agent ako, and work from home ang setup ko. Plus may side hustle din ako as a freelance graphic designer. Kami lang dalawa ng baby ko dito sa apartment unit na tinitirahan namin. Kaya sobrang convenient ang trabaho ko para sa akin. Kumikita ako, and at the same time, ay naaalagaan ko rin ang baby ko. Bale, apartment building itong tinitirahan namin. Second floor ang unit ko, at nasa pinakadulo. Wala pang masyadong tenant dito nung lumipat ako. Actually, wala akong kapitbahay. Bakante pa yung mga katabi at katapat kong unit. Kaya sobrang saya ko pa nun. Kasi tahimik. Nakakapag-work ako at nakakapagpahinga ng matiwasay. Wala ding nagre-reklamo kapag may sumpong si baby at ayaw tumigil sa pag-iyak. Hanggang isang araw, galing ako sa labas. Nakita ko na may naghahakot na ng mga gamit nila sa katabing unit ko. Aaminin ko, medyo hindi ako masaya nun. Kasi nga, mawawala o mababawasan na yung mga freedom na na-e-enjoy namin ng anak ko. Pero syempre, we have to be a nice kapitbahay. So nag-hi naman ako sa kanila. Napachika din ng konti kasi ang daldal ni ate girl. Newlywed daw sila at first time bubukod at lalayo sa mga magulang, etc. Tapos, nabanggit niya na mga 1 month pa naman daw bago talaga sila lilipat doon ng happy niya. Maaga lang silang naglipat ng mga gamit para hindi na rin sila masyadong mahasel. So medyo gumaan-gaan ang loob ko kasi may 1 buwan pa kami para makapag-adjust at ma-ready ang mga sarili namin ni baby. Pero makalipas lang ang 3 araw, nagulat ako nang makarinig ako ng mga kalabog sa kabilang unit kung saan nga lilipat yung bagong mag-asawa. Napaisip ako. Akala ko ba 1 month pa? Paasa naman ka ako. Pero napaisip rin ako na baka may mga gamit pa silang idinadagdag. Hindi na ako lumabas noon para i-check kasi baka tsikahin na naman ako ni ate at mahirapan akong makaalis. Sa totoo lang po, awkward po akong tao. Hindi ako marunong makiharap sa ibang tao, kaya hindi ako masyadong nagsosocialize. Kinagabihan nun, habang nasa kalagitnaan ako ng call, bigla na namang may kumalabog sa kabilang unit
na parang may nahulog na kung anong malaki. As in, ang lakas talaga ng lagabog niya. So nagtaka na ako noon. Anong oras na? Naglilipat pa rin sila? Hindi ko maiwan yung call kasi nasa kalagitnaan ako ng pagpapaliwanag sa client. After ng call, saka ako lumabas para i-check kung talaga bang naglilipat sila ng ganoong oras. Pero wala naman. Walang tao sa labas. Patay ang mga ilaw at sarado naman ang pinto. So inisip ko na lang na baka naman sa ibang unit pala nang galing. Pero kasi doon ko talaga siya narinig. Ilang araw ang lumipas. Nakapikit ako noon at nagpapahinga kasi kakatulog-tulog lang ni baby. Nang bigla namang may sumigaw at hindi ako pwedeng magkamali. Dinig ko talaga na galing yon sa kabilang unit. Pareho kaming nagulat ni baby. Buti na lang at hindi siya nagising. Hirap-hirap magpatulog ng bata eh. At saka hirap din akong makakuha ng tulog. Kaya naiinis akong lumabas para sana makiusap sa kanila na wag naman silang maingay. Pero sarado yung unit nila. Kaya naman kumatok ako para makausap yung nasa loob. Ilang minuto rin siguro akong kumakatok noon. Pero walang nagbubukas ng pinto o sumasagot man lang sa akin. Medyo malakas na rin yung pagkatok ko noon kasi nainis talaga ako. Maya-maya, nakita kong sumilip yung pinaka-manager o yung officer ng building. Tinatanong ako kung anong kailangan ko. Sinabi ko naman yung concern ko. Pero kamot ulo niyang sinabi sa akin na wala naman daw tao doon sa unit na yon. Next month pa raw lilipat. Nagtaka ako, kaya naman ininsist ko sa kanya na may mga naririnig talaga akong ingay sa unit na yon. Kaya paanong mangyayaring walang tao? Ang ginawa ni Sir, kinuha niya yung susi at binuksan yung unit. Pumasok pa siya sa loob. Pero wala talagang tao. Sobra talaga akong nangilabot nun. Kasi sino pala yung nag-iingay kung walang tao sa unit na yon? Ilang pag-iingay pa ang tiniis ko mula sa unit na yon. Hanggang sa lumipat na nga doon yung mag-asawa. Masaya ako nung makalipat sila. At least, kung may marinig man akong ingay, alam kong tao ang may gawa. Hanggang dito lang po muna. Share ko po yung ibang past creepy experiences ko sa susunod. Sa ngayon, ito lang po muna. Thank you so much po. Sana po dalasan nyo rin ang upload. Hindi po kumpleto ang araw ko kapag hindi nakikinig sa inyo. Kahit paulit-ulit na ang pinakikinggan kong episode. Salamat po ulit and God bless. Ako po si Buro. 29. Kasalukuyang nangungupahan dito sa Pasay. Andito kasi ang trabaho ko ngayon. Pero taga Bulacan po talaga ako. Kwento ko lang itong weird experience ko sa dati naming kapitbahay sa Bulacan. Tubong Bulacan po talaga ako. Doon na ako ipinanganak at lumaki. Meron akong nakakalaro noon na tawagin na lang nating Dodong. Bagong dating lang siya noon sa lugar namin. Pero nakasundo ko agad siya kasi ang dami niyang laruan. Sa may likod bahay namin nakatayo ang bahay nila. Siguro nasa mga 5 dipa ang layo. Maliit lang yung bahay nila na parang kubo style. Pero hindi sila mukhang mahirap. Kasi yung mga usong laruan noon, meron si Dodong. Kaya inggit na inggit ako nun sa kanya pagdating niya.
At kaya din naman gustong gusto ko siyang kalaro kasi pinapahiram niya sa akin yung mga laruan niya. Madalas ay dinadala lang niya yung laruan niya at doon kami sa bahay namin maglalaro. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi ni Dodong, bawal maglaro sa kanila. Magagalit daw yung amo nila. Hindi ko masyadong inusisa yun nung una kong marinig yun. Minsan isang tanghali, tumakas ako sa bahay kasi pinapatulog ako ng lola ko. Pumunta ako kay Dodong para makipaglaro. Tinatawag ko siya sa mahinang boses habang kumakatok sa pinto nila. Matagal bago may nagbukas. Ang mama niyang si Aling Cora ang bumungad sa akin. Bahagya niya lang na binuksan yung pinto. Nakatago yung katawan niya sa likod nun at nakadungaw lang ang mukha niya. Tapos ang sabi niya, tulog daw si Dodong, kaya umuwi na muna daw ako at matulog din. Na sinunod ko din naman. Pero bago ko tuluyang tumalikod at umalis, sumilip muna ako sa loob ng bahay nila. Hindi ako sigurado sa nakita ko. Pero parang may nakita akong malaking tao na nakahubot-hubad at may tali sa leeg. Saglit ko lang na nakita yon kasi mabilis nang isinara ni Aling Cora yung pinto nila. Kinabukasan noon nung magkita kami ni Dodong, nabanggit ko yon sa kanya. Sabi niya, yun daw yung amo nila. Nagulo ako noon. Sabi ko, amo? Hindi ba kayo ang may-ari ng bahay na yan? Mama mo? Ang sabi ni Dodong, di niya daw alam. Basta yun daw ang sabi sa kanya ng mama niya. Si amo daw yun. Yun na rin ang nadatnan niyang sitwasyon nila mula nung ihatid siya ng lola niya doon sa bahay ng mama niya. Naikwento din sa akin ni Dodong. Ito din daw ang dahilan kung bakit hindi kami pwedeng maglaro sa bahay nila. Galit daw kasi yun sa maingay. Ayaw din sa liwanag. Pag nagkataon daw, baka masaktan na naman sila ng mama niya. Sabi pa ni Dodong, natatakot daw siya minsan doon kay amo. Kasi palagi daw ang sama ng tingin sa kanila. Parang palaging gusto silang lapain. Nung una nga daw na ipakilala sa kanya iyon ng nanay niya, parang mabait naman at parang matino. Kahit na takang-taka siya sa kung bakit ganoon ang itsura at kalagayan nito. Pero nung minsan daw na nilapitan niya ito at hahawakan sana, bigla na lang daw siya nitong kinagat sa kamay. Mabuti na lang daw at naawat ng nanay niya. Yun pala ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang isinugod ng nanay niya sa ospital. Na-deform yung kamay niya noon, Boss Kira. Tapos naputol din yung gitnang daliri at palasinsingan niya. Parang kalahati na lang halos ang meron. Simula daw nga noon, hindi na siya lumapit doon sa tinatawag nilang si amo. Simula daw nung dumating siya sa bahay ng nanay niya, ay hindi ito sumasabay ng kain sa kanila. Iba rin daw ang kinakain nito. Atay lang daw ng baboy at mga lamang loob. Nakakatakot at nakakasuka din daw itong panooring kumain. Kasi hilaw daw kinakain yung mga laman loob. At parang mabangis na hayop na laging gutom na gutom. Palagi lang din daw yun na nakakulong sa isang kwarto. Nung time na nakita ko daw si amo, nagkataon na parang nasa katinuan daw at maamo, mabait. Tinawag pa nga daw siyang anak. Napaisip tuloy ako. Kahit kailan kasi, mula nung lumipat kami doon sa bahay na yun ng lolo ko, hindi ko pa nakita yung tatay ni Dodong o yung asawa ni Aling Cora. Hindi kaya yun yung tatay niya na nabaliw na lang kaya nagkaganon? Minsan ay naitanong ko yon sa lola ko. Hindi ko na kasi natiis yung kuryosidad ko. Medyo napagalitan pa nga ako ni lola. Nasabihan niya na kasi ako noon na huwag makikipagkaibigan kay Dodong
At lalong wag na wag akong paparoon sa bahay nila. Ang sabi ni Lola, baka daw yung amo na tinutukoy ni Dodong ay ang sarili niyang tatay mismo. Nayanggaw daw kasi ito, o yun bang nahawahan ng pagkaaswang. Pero hindi kontrolado ang sarili. Sinubukan pa daw itong kontrahin ng ilang albularyo sa amin. Pero hindi na raw nadaan sa orasyon ng pambaklas. Dahil bago pa man daw ito nakabalik o nakauwi sa kanila, nakakain na raw ito ng laman ng tao. Yun daw ang kwento. Hindi alam kung sino, kung saan, at kung kailan ito nahawahan. Basta, umuwi na lang daw ito na iba na ang ikinikilos. Kaya lang daw nalaman na nayanggaw na nga ito ay noong muntik-muntikan na itong makabiktima sa kabilang bayan. Mula daw nung subukang gamutin ng albularyo ang asawa ni Aling Cora at mabigo, ay hindi na raw ito binalikan. Mabuti na nga lang daw at naikadena ito sa kwarto. Ang sabi ng lola, wala daw alam si Dodong. Hindi niya kilala ang tatay niya. Dahil sanggol pa lang daw ito, ay iniwan na siya ni Aling Cora sa mga magulang nito para sundan ng asawa. Iniwan daw pala kasi sila nito at ang paalam, magtatrabaho lang. Pero hindi na sila binalikan pa. Matagal nang wala sila Dodong sa lugar namin sa Bulacan. Wala kaming ideya kung saan sila lumipat o kung buhay pa ba sila. Basta na lang kasi isang araw, bigla na lang silang nawala. Wala na rin yung bahay nila doon ngayon. May nakabili na ng lupa at ngayon may nakatayo ng establishmento. Yun lang po, Boss Kira. Pasensya na kung magulo ang kwento ko. Pero sana nagustuhan nyo. Salamat po at sana mapasama naman ito sa mga narrations mo sa channel. Salamat ulit at God bless. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.